Kaya ho, meron tayong, sino na ho ang walang ticket sa May 3? Lahat, tama ba? April, buntik na ako. April 3 pala. Sino pa ho walang ticket? Alam niyo kung bakit tayo may ticket sa April 3? Yung pong proceeds niyan, kasi $10 lang naman yan. Sige mo, $10, meron tayong dalawang pagkain na pagpipilian. Yung una ay spaghetti at, ha? Hindi, yung una ay spaghetti at saka ano kasama ng spaghetti? Ha? Spring roll? Steak? 10 piso. $10, steak. Di ba? Tapos, meron pang isa, adobo. No? Sa tingin nyo, napaka-generous talaga ng mga kabataan natin. Ano? At talagang bubusugin tayo sa April 3. Pero alam niyo po ba, yung proceeds noon ay ibibili ng mga pangangailangan ng Edmonton sa sound system. Pero parang dapat din mabilhan din natin ang pangangailangan ang Lidok. Kasi nakita niyo naman yung ating mic kanina, ayaw nang gumana. Di ba? Siguro panahon din para mapalitan. No? At yan ay ating pagtutulong-tulungan. Tama po ba? Ayun, tayong lahat ay magtutulong-tulong para atin pong magawa at atin pong yung ating mga dapat mabili, no? Ay mabili natin at magkaroon tayo ng maayos na pagsamba sa Panginoon. Ngayong hapon, mga minamahal, nais ko pong bigyan ng pansin ang nasa aklat ng mga gawa. Acts chapter 13, verse 1 to 12. At nais ko pong basahin sa wikang Tagalog dahil mga Pilipino naman ho tayo lahat dito, wala namang puti. Ano ho. Dito sa aklat ng mga gawa, Kabanata 13, talatang 1 hanggang 12. Acts chapter 13, verse 1 to 12. Sabi dito, sa iglesia nga na nasa Antioquia, ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe at si Simeon na tinatawag na Niger. At si Lucio na taga Cirene at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na Tetrarca at si Saulo. Itong si Saulo, ito si Pablo. At nang siya'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nangag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod din niyo sa akin si Bernabe at si Saulo at sa gawaing itinawag ko sa kanila. Nang magkagayon nang sila'y makapag-ayuno at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinayaon sila. Sila nga palibhasa'y sinugo ng Espiritu Santo ay nagsilusong sa Seleucia at buhat dooy nangaglayag hanggang sa Chipre. At nang sila'y sa Salamina ay kanilang ipinangaral ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo at kanilang katulong si Juan. At nang kanilang matahak na ang buong pulo hanggang sa Papos, ay nakasumpong sila ng isang manggagaway, bulaang propeta, Hudyo, na ang kanyang pangalan ay Bar Jesus. Nakasama ng prokonsul Sergio Paulo, lalaking matalino, ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo sa minimithing pakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat si Elimas na manggagaway, sapagkat ganito nga ang kapahulugan ng kanyang pangalan, ay humahad lang sa kanila na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Datapwat si Saulo, na tinatawag ding Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay itinitig sa kaniya ang kanyang mga mata at sinabi, O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan,
Ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon. At ngayon, narito, nasa iyo ang kamay ng Panginoon at mabubulag ka na hindi mo makikita ang araw ng kaunting panahon. At pagdakay nahulog sa kanya ang isang ulap at ang isang kadiliman, at siya'y nagpalibot na humahanap ng sa kanya'y aakay sa kamay. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. So, nung nakaraang linggo, kung kayo po ay nakikinig ng mensahe, sino po ang nandito? Napakinggan niyo ba ang mensahe nung Sunday? Ito po ay patungkol kay Herodes na inangkin yung pong lahat ng dapat ay sa Panginoon. Yung glory and honor ay inangkin. No? At dahil doon, siya ay sinaktan ng Diyos. At siya po ay inuod hanggang sa mamatay. Dahil yung marapat na glory and honor na dapat ay ibigay sa Diyos ay kinuha niya. Dahil ang sabi nga ng mensahe nung nakaraang linggo, itong si Herodes ay may suot na marangyang-marangya na yung kanyang suot kapag ka nasinaga ng araw, ay kitang-kita yung ningning ng ginto sa kanyang kapa. No? At sinabi ng mga tao, hindi tao ang nagsasalita, kundi ang Diyos. Lalong lumaki ang ulo nitong si Herodes, na dapat ay ibigay sa Diyos ang glory and honor, kinuha niya, kaya sa oras ding iyon, inuod si Herodes at namatay. So ngayon, mga minamahal, ang mensahe sa mga gawa chapter 13 ay ang pagbubukas ng pinto ng Diyos para sa gawain ng misyon at ebanghelisasyon. Kung wala o kung si Herodes ay buhay pa, magpapatuloy po yung kanyang ginagawang pagsikil o paghadlang sa mga gawain ng Panginoon para maipangaral ang mabuting balita. Pero hindi kalooban ng Diyos na siya ang magwagi. Kung hindi kalooban ng Diyos na siya ang tunay na makita at makilala ng mga tao. So, in this chapter 13, as we read the text, we will notice the first missionary journey of Paul and Barnabas. And they follow to the leading of the Holy Spirit. Even they don't know what will happen in their way to go in mission. Hindi nila alam kung ano ang magiging buhay nila. Hindi nila alam kung ano magiging kapalaran nila sa pangangaral ng mabuting balita. Wala naman silang natanggap mula sa Holy Spirit na, sige, ang iglesia sa Antioquia ay magbibigay sa inyo ng support at hindi na kayo maghihirap kung saan man kayo magpunta. Ang iglesia sa Antioch ay magpapadala sa inyo ng pinansyal na pangangailangan. Door to door. Wala naman siguro pa noong door to door. Wala rin noong e-transfer. Kaya napakahirap. Kapag ka ang isang iglesia ay nagpadala ng tulong sa mga missionary, baka buwan o linggo, yung pong magdadala ay maglalakbay pa para makarating sa kanila yung tulong. So wala namang ganun. Kung hindi ang atin pong binasa sa talata, sila po ay pinangunahan ng Espiritu Santo
ipinanalangin si Barnabas at si Saulo at sila po ay pinahayo sa lugar ng mga hentil. Alam po ninyo, sa ating kapanahunan, maraming mga iglesia lokal ang natatakot magpadala ng misyonary. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang misyon ng pagtatayo ng mga iglesia ang pinaka magastos na bahagi ng ministry ng church. Bakit po? Kasi pag nagtayo ka ng church tulad natin dito, napakahirap po nating makakuha ng isang gusali na ating magiging pananambahan o lugar ng ating pananambahan. Di ho ba? Gaano kamahal ang makakuha ng isang gusali? Maliban lamang kung makakakita tayo ng donor, baka si Kuya Roger may kakilalang donor, maghahanap. Nakita nyo na? Ano agad, ano? Answered prayer ka agad. Di ba? Di ba? Mahirap makakuha ng isang church building. At pagkatapos, kung hindi naman natin kayang bayaran, meron nga tayong panghulog, pang simula. Paano kung ito'y huhulugan sa loob ng 20 taon? So kung tayo pong lahat ay magkakaisa, 20 taon tayo maghuhulog ng church building, baka ho mga uugod-ugod na tayo, di ba? Naghuhulog pa rin tayo ng ating church building. Di ba ho? Kaya napakahirap, magastos. Bukod dyan, mga minamahal, yung missionary na ating isesend, alangan namang mamatay yun sa gutom doon. Di ba? Ay, bahala na sa iyo ang Diyos. Humayo ka na. At ikaw bahala ka na sa buhay mo. Hindi naman po pwede ganun. No? Kaya talagang napakagastos. Kaya maraming mga churches ang hindi na lang nagpapadala ng missionary. Maraming mga churches ay dito na lang tayo sa church. Manambahan na lang tayo sa every Sunday sa Lord. And then kung meron tayong Bible study, meron tayong mga small group, ito na lang yung ating gawin. Every week. Dahil hindi natin kayang sumuporta sa mga missionary. Meron pong isang mag-ina na takot sa tuwing sasapit ang dilim. Ang sabi po ng isang kwento, babasahin ko sa English kasi sa English ko po ito kinuha No. Sabi dito, a mother and her 4-year-old daughter were preparing to retire for the night. The child was afraid of the dark. And the mother, on this occasion alone, with the child, felt fearful also. When the light was out, the child caught a glimpse of the moon outside the window. Mother, she asked, is the moon God's light? Yes, said the mother. The next question was, will God put out his light and go to sleep? The mother replied, no, my child. God never goes to sleep. Natatakot sila sa gabi dahil kokonti lamang ang ilaw. Ang ilaw nila ay yung liwanag lamang ng buwan. Tinanong ng bata, Nay, yung bang Diyos na nagbibigay sa atin ng konting ilaw, pag siya'y natulog, mawawala na ang ilaw? Nakakatakot naman ang buong magdamag. Ano sabi ng nanay? Hindi. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Sabi ni Gary Valenciano, tanong sa kanyang awitin, natutulog ba ang Diyos? Nung makita ng mga disipulo ang Panginoong Hesus na nandun sa bangka at natutulog, inisip nila natulog ang Diyos.
At wala na silang ibang po pwedeng magawa. Baka mamatay na sila noong mga panahon na sila po ay nasa gitna ng karagatan, binabayo ng malakas na alon, nakakaranas ng maraming malalakas na hangin. Pero ang tanong, natutulog ba ang Diyos? Sa mga gawain ng iglesia, sa ating pangangaral ng mabuting balita, sa patuloy nating pangangaral ng kaligtasan na mula kay Kristo, sasabihin ba natin na natutulog ang Diyos? Na walang naabot ang salita ng Diyos sa mga tao? Hindi ba tayo naabot ng salita ng Diyos at nagkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay? Bago natin sabihin, baka nga, natutulog ang Diyos. Sa gawain ng iglesia, kasama natin ang Diyos. Ang pangalang ibinigay kay Jesus ay Emmanuel, nang ibig sabihin, God is with us. Hindi natutulog ang Diyos. Ngayon, mga minamahal, mga kaanib ng Lidok Unida Christian Church, alam niyo po ba ang ating misyon? Alam niyo po ba kung bakit tayo nag-e-exist as church? Alam po ba natin kung bakit si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo at ikaw ay bigyan ni Jesus ng kaligtasan? Alam mo ba yung parte mo? Mga minamahal, hindi po tayo palamuti sa loob at sa labas ng iglesia. Kundi tayo po ay kagamitan na ginagamit ng Diyos. So tingnan po natin sa talata na ating pinagbabatayan, mga minamahal. Muli, basahin natin yung verses 1 to 3. Tingnan po natin kung ano ang ginawa ng unang iglesia para maipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao. Babasahin ko po sa wikang English dahil naandun na po yung aking Tagalog. Verses 1 to 3. Now, in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers. Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate me, Barnabas and Saul, for the work to which I have called them." Then, having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Mga kapatid, hindi nyo ba napapansin na ang unang iglesia ay pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos? At kapag pinangungunahan ang iglesia ng Espiritu ng Diyos, ang nagaganap ay ang kalooban ng Diyos. Kapag ang isang tao ay pinangungunahan ng Espiritu ni Kristo, ang nagaganap sa isang tao ay yung kalooban ni Kristo. Sapagkat ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Hindi po pwede na ikaw ay magsasabi na ikay kay Kristo pagkatapos ay hindi nababago ang buhay mo. Hindi natin pwedeng gawing tagapagligtas lamang si Jesus Christ. Tagapagligtas lang natin dahil natatakot tayo sa impyerno. Tagapagligtas lang natin dahil gusto nating gumanda ang ating buhay. Tagapagligtas lang natin sapagkat meron tayong karamdaman. Kung kailan kailangan natin si Kristo, yun lamang ang gagawin natin dahil gusto nating tayo'y maligtas. Pero tandaan natin mga minamahal, hindi lamang po tagapagligtas si Jesus Christ, kundi siya po ay ating Panginoon. Kapag po sinabi nating Panginoon natin si Jesus Christ,
naandun na tayo sa punto na iniiwan natin ang kagustuhan natin, iniiwan natin ang mga bagay na kagustuhan ng iyong sarili, at sinusunod natin si Kristo sa ating buhay. Kaya po, mga minamahal, yung mga tao na pinangungunahan ni Jesus Christ, pinangungunahan ng Holy Spirit, ay inilalayo ng Diyos sa pagkakasala. Inilalayo ng Diyos yung ating kaisipan sa mga karumihan. Inilalayo ng Diyos doon sa mga bagay na makalaman. Kung kaya, mga minamahal, yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala sa Panginoong Kristo, ito ang magdadala sa atin sa buhay na banal at katwiran. Tingnan po ninyo, mga minamahal, ang unang iglesia. Makikita natin sa unang iglesia na ang mga taong kaanib nito ay may spiritual gifts. Ano ba yung mga spiritual gifts na nakita natin? Sabi dito, merong mga propeta. Pag sinabi natin propeta, noon, sa Old Testament, ito po yung nagsasabi ng mangyayari in the future. Pero pagdating po sa New Testament, pag sinabi nating propeta, ito po yung mga tagapangaral ng mabuting balita ni Kristo. So ito po mga taong ito na tinawag ng Diyos na maging propeta ay inilagay sa iglesia para ganapin ang isang bagay na ituro sa mga member ng church kung sino si Kristo sa kanilang buhay at kung papaano nila ibubuhay si Kristo sa pamamagitan ng paggawa ng Espiritu Santo. Meron pang tinatawag dyan na mga guro. Meron tinatawag na pastor, mga ebanghilista. Nakita po ninyo, ang iglesia ng ating Panginoong Kristo ay binibiyayaan ng Diyos ng mga regalo, mga gifts, mga kakayanan. Sa ating kapanahunan ngayon, siguro masabi natin na ang kakayanan ng iba ay sa musika. Ang kakayanan ng iba ay para makaakay ng mga tao na nasa labas at maipasok natin sa loob ng iglesia at maipangaral ang mabuting balita. Siguro meron po tayong mga gift para sa pangangaral ng mabuting balita, lalo na yung sinasabi dito mga propeta. Kaya lang, ang problema, mga minamahal, ini-encourage yung mga member para gawin yung mga bagay na nais ng Panginoon sa kanilang buhay, pero yung maraming mga kaanib ang ayaw magpagamit sa Diyos. Pero kung titingnan po natin sa unang iglesia, mga minamahal, malinaw na malinaw yung direksyon ng Diyos. Ibukod niyo si Barnabas, ibukod niyo si Saulo, gagamitin ko sila para ipangaral ang mabuting balita sa mga hentil. Pero nagpapatuloy pa rin ang iglesia sa Antioch. Marahil, hindi lamang panalangin ang ibinibigay nila kay Barnabas. Hindi lang panalangin ang binibigay nila kay Saulo. Siguro, nandoon ang pagtulong ng iglesia sa Antioquia para ipagpatuloy nila ang gawain sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Sinusuportahan nila. Ito yung direksyon ng Diyos. Merong binibigay ang Diyos sa iglesia na mga gifts. Ito rin ang sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 11. Sabi dito, and He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. So those gifts are from the Holy Spirit para gawin ang ipinagagawa ng Diyos sa kanyang misyon. They are working in unity. Kasi iisang espiritu.
Alam niyo yun? Magkakaiba tayo ugali. Kahit yung mag-asawa, magkaiba rin ng ugali eh. Oh, kami nung araw, ang turo ng nanay ko, pagka kami magtututbrush, pipindutin namin ng toothpaste sa ilalim, pataas. Eh, nung ako'y nag-asawa eh, kahit sa gitna, pinupindot eh. Magkaiba. Di ba? Turo ng nanay ko, pag may natirang ulam, huwag papapakin. Dahil yung natirang ulam, para doon sa hindi pa kumakain. Tama. Eh hindi eh. Nung nag-asawa ako eh, kahit yung kinakain mo, pwedeng papakin eh. Tama? Magkaiba. Magkakaiba ugali. Pero bakit nagiging maayos ang mag-asawa? Kahit magkaiba ang ugali. Bakit? Because of love. Tama ba? Parang ayaw niyong maniwala. Dahil sa pag-ibig. Nagiging maayos ang pagsasama ng mag-asawa dahil sa pag-ibig. Hindi nawawala minsan yung konting tampuhan, konting suliranin. Pero dahil namumutawi ang pag-ibig, nagiging maayos ang pagsasama ng mag-asawa. Sa loob ng iglesia, dahil si Kristo ang namumuhay sa atin, si Kristo ay Diyos at ang Diyos ay pag-ibig, kaya tayo nagkakaisa sa gawain ng Panginoon, hindi tayo nagsasawa sa mga small group, hindi tayo nagsasawang magpakain ng mga member ng small group, hindi tayo nagsasawang magpasyaron sa mga member ng small group. Lahat ng bagay na ito'y ginagawa natin, hindi sa ating sarili lang o napipilitan lang tayo. Baka yung iba'y napipilitan, wag naman sana. Pero ginagawa natin ito dahil meron tayong isang diwa na tayo ay naglilingkod sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Pero kung masama sa ating kalooban, di ba? Mahirap dalhin. Makita mo pa lang yung kapatid na may malaking bag. Eto na naman to. Siyaro na naman ang iniisip. Di ba? Sama ang loob mo eh. Pero kung bukas ang loob mo sa ating mga kapatid, dahil sa pagmamahal, lahat ng bagay ay nauunawaan. Lahat ng bagay ay atin pong nabibigyan ng pagkaunawa sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sa mga mahihina. Kanina, umawit ho yung mga bata sa Edmonton. Ako, baka ako'y abutin ng dalawa. Sabihin niyo sa akin, ha, kung, Pastor, time na. Mag-aalas 6 na ng gabi. Sabihin niyo lang sa akin ganun. No? Kanina, yung mga bata umawit. Ang tema ng kanilang awit ay, Make me a servant, humble and meek. Ano nga ba yung Pastor? Anong kanta yan? Make me a servant, humble and meek. Tapos, lift up those who are weak. May prayer of my heart always be. Make me a servant. Make me a servant. Make me a servant today. Alam niyo kung bakit yun ang panalangin ng puso ng mga taong sumusunod sa Panginoon, make me a servant. Alam po ninyo kung bakit? Marami kasi sa loob ng iglesia, hindi lamang sa ating kapanahunan, kundi ito'y henerasyon sa henerasyon, maraming nasa loob ng iglesia, hindi servant. Marami sa loob ng iglesia ay boss. Hindi servant. Kaya ang nais ng Panginoon na tayo ay maging servant kasi handa tayong mag-serve. Kahit doon sa pinakabata,
Kahit doon sa pinakamatanda. Kahit doon sa pinakawalang alam. At kahit doon sa marurunong. Dapat ang puso natin ay servant. Si Saul at si Barnabas, hindi po sila nagdalawang isip na humayo. Sundin ang kalooban ng Diyos. Sundin ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Dahil sila po ay lingkod ng Diyos. Kung lingkod tayo ng Diyos, servant, magsisilbi tayo. Hindi po tayo boss. Ang boss po sa loob ng iglesia, walang iba kung hindi yung may-ari. Ang ating Panginoong Hesukristo. Yung bumili sa atin ng banal na dugo niya, ipinantubos niya sa ating mga kasalanan na ang lahat ng hirap, lahat ng pasakit, lahat ng mga paghihirap at sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo ay kanyang tiniis para lamang hugasan ang kasalanan ng bawat isang tinawag upang maglingkod sa kanya ng tapat. Tayo po ay tinubos ng Panginoon sa isang tunay na paglilingkod. Minsan, may pangangaral ang ating Panginoong Diyos. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Kung meron po kayong Biblia. Sa Matthew chapter 25, verses 31 to 46. to 46. Tatapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang mga kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukod-bukurin, na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. At kung magkagayoy sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit, at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo, at inyong akong pinaroonan. Kung magkagayoy sasagutin ng matuwid, na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw at pinainom ka? At kailan ka naming nakitang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad na pinaramtam ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at mapasa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi niyo ako pinaramtan. May sakit, nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy sila'y magsisagot, nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom o nauhaw o naging taga-ibang bayan o naging hubad o may sakit
o nasa bilangguan at di ka namin pinaglingkuran, kung magkagaloy, siya'y sasagutin niya. Nasasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa ang maliliit na ito, ay hindi niyo ito ginawa sa akin. At ang mga ito'y magpaparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang matuwid ay sa walang hanggang buhay. Nakita nyo? Kaya natural, sa isang taong na kay Kristo, ang gawin ang ministeryo ng Diyos. Kahit hindi niya namamalayan sa kanyang sarili, nandoon yung kanyang kagustuhan. Nandoon yung mga bagay na nais niyang gawin dahil kaya nga, nagtataka. Yung mga magagandang bagay, yung mga mabubuting gawa, nagiging natural sa isang mananampalataya. Yung kaayusan ng isip, kalinisan ng isip at puso, nagiging natural sa isang tunay na mananampalataya. Kaya hindi niya alam na yung kanyang mga ginagawa ay gawaing pagmimisyon sa Diyos. Hindi niya namamalayan yung kanyang ginagawang kabutihan. Hindi niya namamalayan yung kanyang ginagawa para sa Panginoon. Hindi niya na namamalayan yun. Katulad ng mga masasamang tao, yung nasa kaliwa, di rin nila namamalayan na sila'y masama. At di rin nila namamalayan na sila'y nagiging mahigpit. Hindi sila marunong magbigay. Hindi sila marunong umunawa sa mga tao. Hindi marunong magpatawad sa mga tao. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Dadalhin kayo sa apoy na walang hanggan. Kasi nga, natural sa tao ang pagiging makasalanan. Natural sa tao ang pagiging sakim. Natural sa tao ang pagiging makalaman. Yan po ang natural sa tao. Kaya hindi niya namamalayan na pupunta na siya sa impyerno. Ngayon, yung namana kay Kristo at binago ni Kristo, hindi niya namamalayan na ang ministeryo pala'y ginagawa niya na. Sapagkat nagiging natural sa kanya yung buhay na kay Kristo. Hindi ho pakitang tao. Hindi po nagsasalita, pero iba yung nasa isip at iba yung nasa puso. Dahil kung tama, totoo, malinis ang adhika ng isang mananampalataya, yun po ay mula sa Diyos. Natutunan niya mula sa kanyang salita at paggawa ng Espiritu Santo. Kaya malinaw, mga minamahal, kung tayo ay totoo, tunay, iaayos po natin. Dahil doon ang leading ng Diyos . Iayos natin yung ating buhay. Dahil doon ang leading ng Diyos. Iayos natin kung meron man tayong mga kaaway para batiin, patawarin, yun ang leading ng Diyos. May mga taong hindi natin kayang tanggapin. Ang leading ng Diyos ay mahalin mo ang iyong kaaway at mahalin mo ang iyong kapwa. Dahil kung mahal mo ang iyong kaaway, mahal mo ang Diyos. Dahil kung mamahalin mo ang Diyos, sasabihin mo, mahal ko ang Diyos. Pagkatapos galit na galit ka naman sa kapwa mo, hindi totoo yun. Nakita nyo? Magiging natural ang ating mga kilos, salita, gawa ng mayroong kabanalan dahil pinananahanan ni Kristo. Kaya po, mayroong mga tao na sumunod sa misyon, sumunod sa tawag ng Diyos, sa kadahilan ng ang Diyos ang nananahan sa kanilang puso. I-check po natin yung ating sarili. Tingnan po natin. Kapag tinatawag ka ba ng Diyos sa kabutihan na dapat mong gawin,
Sinusunod mo ba ang Diyos? O nilalabanan mo? Actually, ang totoo niyan, kapag tunay na kay Kristo tayo, hindi natin kayang labanan ang kalooban ng Diyos. Ang ating pag-aaral, He is a sovereign God. Hindi natin kayang labanan ng Diyos. Ngayon, bakit nalalabanan ng Diyos? Ayan, totoo. Wala tayong nararanasan sa ating buhay na pagkilos ng Diyos. At yun po ang pinakamasakit na totoo. Kaya, mga minamahal, nandito na rin lang tayo sa loob ng church, nananambahan, uma-attend ng gawain, maging totoo na. Para dumating man yung ikalawang pagdating ng Panginoon, katulad ng sinasabi dito sa Matthew chapter 25, eh nakakatiyak tayo na tayo ay kay Kristo. Nakakatiyak tayo na tayo ay sa buhay na walang hanggan. Sumunod mga minamahal, doon po sa, balik po tayo sa ating talata. Doon sa talatang 4, verses 4 to 12. Sabi dito, so being set out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in synagogue of the Jews. They also had John as their assistant. Now, when they had gone through the islands of Paphos, and they found certain sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar Jesus, who was with the proconsul Sergius Paulus, an intelligent man. This man called for Barnabas and Saul to hear the word of God. But Elymas, the sorcerer, for so his name is translated, withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Then Saul, who also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, "Oh, full of all deceit and all fraud, you son of devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? And now indeed, the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time." And immediately a dark mist fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw that what had been done, being astonished at the teaching of the Lord. Kapag po medyo Pentecostal ang magpapaliwanag ng talata, mayroong signs and wonders. Di ba? Bakit? Kasi dahil sa ginawa ng Diyos doon sa kay Elymas, the sorcerer, nabulag. So, signs and wonders. Kaya naniwala yung pong proconsul. Pero maliwanag sa talata, ano ang sabi doon sa huli, sa verse 12? Being astonished at the teaching of the Lord. Siguro, nakita rin niya yung ginawa ng Diyos doon kay Elymas. Pero hindi yun ang binigyan niya ng pansin eh. Ang binigyan niya ng pansin, yung teaching of the Lord. Yung preaching, yung teaching ni Barnabas at ni Saul. Doon siya nang gilalas.
Siguro nanggilala siya sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang mga makasalanang susunod sa kanya. Hindi siguro siya nanggilalas doon sa nangyaring pagkabulag ni Elimas, hindi eh. Kung hindi doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, nung maintindihan niya yung salita ng Diyos, nung maintindihan niya yung gospel, nabago ang kanyang pananaw. Hindi ba sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17 na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig? Nang maintindihan ito ng prokonsul, nabago ang kanyang buhay. Bakit? Dahil kumilos ang Diyos. Kumilos ang Panginoon para maipakilala kung sino ang Diyos nitong si Barnabas at ni Saul o ni Pablo. Mga minamahal mga magulang at mga kapatid, pwede ba nating maipakilala din kung sino yung ating Diyos? Pwede bang manggilala sa mga tao sa ating kapaligiran na makita sa atin sa ating salita kung ano yung ating sinasabi patungkol sa ating Diyos? Pwede bang manggilalas ang mga tao na nasa ating kapaligiran kung paano nating ikilos yung gospel na ating narinig na nagbago sa ating buhay, na tayo mula nung nakilala natin si Kristo ay binago ng Diyos at tayo ngayon ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Kung dati nagmumura ka, hindi ka na nagmumura. Kung dati nag-iinom ka, hindi ka na nag-iinom. Binago ka na ng Diyos eh. Kung dating chismosa ka pa rin. Pero hindi sa buhay ng may buhay, kundi ibinabahagi mo si Kristo sa kanila, kaya chismosa pa rin. Di ba? May pagkilos ang Diyos sa kanilang ministeryo. Merong isang tao na pinipilit na mahadlangan para makilala ang Diyos. Pinipilit ni Elimas na isang sorcerer. Alam niyo ba yung sorcerer? Manggagaway. Alam niyo yung mga manggagaway? Yan daw yung nagpapasakit ng tiyan ng mga bata. Totoo ba yun? Sumakit ang tiyan ng bata. Nako, nagawa yan. Hayaan mo, dalhin mo doon at palawayan mo. Hindi ko alam kung gaano karaming laway ang ilalagay sa noo. Di ba? So, ganun ang trabaho nitong si Elimas. Ilayo ang tao sa pananampalataya. Pero ang gawain ni Saul at saka ni Barnabas, ilapit ang tao kay Kristo. Malinaw po ba? Ngayon, ano po ang ating gawain? Lagi nating i-check yung ating gawain, yung ating puso, laman ng ating isip. Kapag ba gumagawa tayo at nagsasabi ng mga bagay tungkol sa ating kapwa, lalo na sa mananampalataya, yung po ba makakarinig ng ating mga sinasabi, maglalapit sa Diyos o maglalayo? Yung pong ating mga ginagawa. Yung pong ating mga ginagawa sa ating trabaho. Yung pang ating mga trabaho ay totoo nating ginagampanan ng buong sikap? Ginagampanan ng malinis na pagtatrabaho? O tayo pa ang pagmumula na, naku, malapit nang umuwi, 2 oras na lang. 2 oras pa iintayin ko. Na makikita pa ng marami. Ano ka ba? Christian. Iuwi ko na lang yung mga band pepper, yung mga sayang naman to, iuwi ko. Galing sa opisina. Sayang naman ika. Yung mga toilet paper, hindi na ako bibili. Iuwi ko yung toilet paper ng kumpanya. Pagkatapos sasabihin mo, ano ka? Christian. Yung gawain ni Saulo at ni Barnabas, naglalapit ng kaluluwa
sa Panginoon. Pero yung gawain ni Elimas, naglalayo, inilalayo sa Panginoon. Ngayon, ito ang tanong sa ating lahat. Yung ating ginagawa araw-araw, yung ating iniisip, yung ating sinasabi, yan po ba'y naglalapit sa Diyos para sa mga tao? O naglalayo? Hindi po nagkakamali ang pagtawag ng Diyos. Malinaw na malinaw. Si Bernabe at si Saulo ay tinawag ng Diyos para mangaral ng mabuting balita. Maglapit ng kaluluwa sa Diyos. Ito ang tanong natin ngayong hapon. Ang buhay ba natin ay naglalapit o naglalayo sa mga tao para makilala ang Diyos? Let us pray. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa liwanag ng iyong mga salita. Na tinawag mo si Barnabas at si Saulo gawin ang pagmimisyon, ang ebanghelisasyon, at maglapit ng kaluluwa sa iyong harapan. Hindi po nila ginawa ito para magmalaki, at di rin po nila ginawa ito para sa kanilang sarili. Malinaw sa talata na aming binasa, ito po ang kalooban mo. Ito po ang nais mo. At ito po ang gawain ng iglesia. Ngayon, mga minamahal, naway naintindihan natin na ang parte natin sa misyon ng Diyos ay maglapit ng kaluluwa. Hindi para maglayo. Lord, ipakita mo sa amin ng malinaw. Ano ba yung aming role? Ano pa, Panginoon, yung aming gampanin? Upang maging karapat-dapat sa inyo, O Diyos. Kami po ba'y tagapaglapit? Kung kami po'y tagapaglapit ng kaluluwa, gagamitin mo po kami. Bibigyan mo kami, Panginoon, ng lakas, ng loob, ng pananampalataya, upang sa ganon, Panginoon, kami po ay maging encouragement sa iba. Madala namin, Panginoon, ng mga tao para makilala ang liwanag, makilala ang aming Diyos, ang aming Panginoong Hesukristo, na siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Turuan mo po kami. Ngayon po, Panginoon, kung kami naman po ay yung tao nang akala namin ay mananampalataya, pero baka kami po ay naglalayo. Baka yung aming mga sinasabi, baka yung aming mga iniisip, baka yung laman ng aming puso ay magamit ng kaaway para ilayo ang mga tao na makilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Makita nawa po namin ng malinaw. Katulad ng unang iglesia. Malinaw po yung pagkatawag mo. Ang iglesia ay gagamitin upang maging tagapagpalaganap ng mabuting balita ng aming Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.